Well, it's true na kahit na desisyonan na natin ng isang bagay, pwede pa ring magbago ang isipan natin. And that is but normal because people change, even the situation around us, di ba? Sabi nga nila, the only thing that is constant on earth is change. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so in today's video, we're going to cater a query na kung saan nakalahad doon na nagbago ang kanyang isipan out of the decision that he or she made in the past. Kahit major decisions, kung minsan nagbabago pa rin ang isipan natin. Kahit sinasabi natin na major decision yan, so kailangan pag-isipan mong maigi, pag-isipan mo ng mabuti, bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng mahabang panahon para mapag-isipan mo. But there will always be times that we change our mind even on big decisions that we have done in the past. Okay, so ang video natin ay hango doon sa query ng isa nating subscriber na si Glo Marie Cruz. Hi Glo Marie, how are you? Shout out sa'yo. Thank you so much Glo Marie for dropping by sa ating YouTube channel and of course for dropping your comment as well. Thank you so much. So, ang sabi ni Glo Marie is this, paano po kung gusto mo nang i-terminate ang personal loan mo? Pwede mo na po bang bayaran lahat? Okay, so ang question ko naman sa iyo, Glo Marie, before kong sagutin ito is, may I ask kung ano yung avenue or yung means mo sa pagbabayad ng iyong personal loan? Is it through checking account? Kasi kung checking account, ipondo mo na lahat yung remaining payments mo doon. And monthly, madededuct na lang siya. So, huwag mo nang galawin para more or less bayad na siya. Ang kontrata kasi natin with the bank is constant, no? So, kung ano yung nakalahad doon sa kontrata, yun pa rin yung masusunod. But then again, kung gusto nating tapusin or mabayaran lahat ang mga remaining balance natin sa ating personal loan, ang gawin lang natin is ipondo natin yung remaining balance natin doon sa checking account kung checking ang pinambabayad mo sa yung personal loan. Kaya gusto kong malaman. Kung hindi naman, may I know kung ano yung means mo sa pagbayad ng iyong personal loan. Basta kung gusto mo nang bayaran lahat, ipondo mo na lahat doon yung iyong remaining balance para at least wala ka nang iisipin. So, Glo Marie, you may want to answer me or you may want to comment doon sa comment ko sa iyo kasi tinatanong ko kung ano yung means mo sa pagbabayad ng iyong personal loan. Kasi kung checking, so yung advice ko kanina, yun na lang yung gawin mo. Thank you so much, Glo Marie. Okay, so ngayon, dahil napag-usapan natin ang tungkol sa personal loan, I would just like to promote one thing sa inyo. Kasi marami na ding nagtatanong kung paano mag-apply ng personal loan or loan sa bangko, ano bang dapat kong gawin, ano ba yung mga requirements, so on and so forth. So in today's video, I'd like to once again ipakilala sa inyo, although pinakilala ko na siya even in the past, ang taong pinagkatiwalaan ko and she became the reason why I was approved. Yes, partially. Kasi syempre, yung major decision naman ng approval ng aking personal loan was with the bank. Pero yung mga initial na assistance, siya yung gumawa. And I appreciate her so much. That's why I wanna introduce her again to you, lalong-lalo na sa mga bago dito sa ating YouTube channel or dun sa mga nagbabalak na mag-apply ng personal loan. Kailangan natin talaga ng ahente or ng agent na makakatulong sa ating pag-a-apply sa ating personal loan. And etong tao na to is sadyang pinagkatiwalaan ko talaga because she was the reason why I got approved with my personal loan with
East West Bank. And to tell you, nakapag-renew na nga ako ng aking loan with them. Alam nyo ba na ang taong ito is napakasimple lang? And alam nyo ba na dahil sa gratitude niya na minamention ko siya dito sa aking YouTube channel, alam nyo ba na she even sent me a certain amount, pang milk tea daw. At sabi ko, bakit kailangan niya pang magbigay ng pang milk tea? Kasi ako nga dapat yung tutulong sa kanya. But then again, after a while, ang laki ng pasasalamat niya sa akin dahil daw dumagsa yung mga clients niya. It's because I have introduced her dito sa ating YouTube channel. And alam niyo ba na dahil sa kanyang gratitude, nagpadala pa siya ng certain amount pang milk tea ko raw, na-mention ko kanina. And sabi ko, hindi ko na sana tatanggapin. Pero I still believe dun sa kasabihan na it is an insult to ignore or deny an offer. Kaya tinanggap ko. Nung sinabi niya na magbibigay daw siya ng pang milk tea ko, so I thought it's only around 300 pesos kasi masarap ng milk tea yan, di ba? Kapag 300 pesos or maybe 400. Okay, ano bang pinakamahal na milk tea? Okay, di ba? So I was expecting na less than 500 yung ibibigay niya kasi pinadala niya through GCash. And then dahil hindi ko ma-deny yung offer niya, so tinanggap ko. Sabi ko, sana hindi naman masyadong malaki para sa kanya yung amount na ibibigay niya kasi may desire nga is tumulong sa kanya, di ba? But then ang gulat ko nung pinadala niya through GCash, yung pang milk tea ko daw is 1,000 pesos. And for me, grateful ako doon. Ako pa, mababa lang yung aking kaligayahan. So nagulat ako when she sent me 1,000 pesos. Sabi ko sa kanya, this is too much na pang milk tea. But then again, napaka-sincere niya talaga sa pagbibigay ng amount na yan. So sabi ko, eto talaga yung tao na mapagkakatiwalaan. At dahil dyan, meron akong lakas na loob na i-mention siya or i-introduce siya dito sa ating YouTube channel because I've seen her sincere heart. I've seen her commitment sa trabaho na tinanggap niya. And though ang daming mga trials na dumating sa buhay niya, but then again, hindi talaga siya nag-give up kasi alam niya na somehow or one way or the other, she is a breadwinner in her own family. At committed siya sa trabaho na sinumpaan niya. Hindi mawawala yung aking tiwala sa kanya and that gave me the license or the courage para i-introduce siya muli sa inyo. And sa mga clients niya na nanggaling dito sa ating YouTube channel, baka kinokontak niyo siya. Nagbago na kasi siya ng phone number. And that is the reason why I would like to mention her again dito para maibigay ko din sa inyo yung kanyang current na contact number. At doon sa mga nagbabalak na mag-apply ng personal loan, she can give you full assistance regarding that. At huwag kayong, don't hesitate to call her or to message her sa Facebook. Ang gawin nyo lang is magpakilala muna kayo kung halimbawang magte-text kayo sa kanya or kung sa Messenger naman, the same thing, you have to introduce yourself and then sabihin nyo lang sa kanya kung ano talaga yung reason bakit nyo siya kinokontak, kung balak nyong mag-apply ng personal loan. And initially, mag-prepare lang kayo ng payslip, ID, and of course, ano pa ba yung dapat nyong ihanda? Payslip, ID, and ano pa ba? Siguro proof of income, ITR, kung ano. And then, lahat na yan. Sige, itanong nyo na lang sa kanya kung ano pa yung mga dapat nyong i-prepare. Okay? But anyway, sino ba ang tinutukoy ko? Doon sa mga nanonood sa ating YouTube channel, noong pa hanggang ngayon, alam nyo na kung sino siya. Okay? This is the person that I want to introduce to you na sinasabi kong mapagkakatiwalaan nyo. She is Miss Lori Linay. Yan. Yan yung itsura niya. Ganyan siya kaganda at ganyan siya kasimple. At para makontak niyo siya, no, kung may balak kayong mag-apply for a personal loan, she can assist you and you can talk to her kung ano yung mga gusto nyong malaman sa kanya.
Okay, magkakandak siya ng seminar. Ay, joke lang. O yan, yung kanyang Facebook profile. Pwede niyong hanapin yan, okay, sa Facebook at mag-message kayo sa kanya. And eto naman yung kanyang mobile number. Dito naman sa gitna. Okay. Yan ang contact number ni Miss Lori Inay. Okay, take it from me. Nagtitiwala ako sa kanya. At talagang hindi ko siya mabura-bura sa aking phone book. And hindi ko rin mabura-bura or hindi ko siya ma-unfriend. Hindi ko afford i-unfriend siya sa Facebook. Bakit? This is one of the persons that can truly be trusted. Take it from me. Well, disclaimer, hindi naman po ibig sabihin na i-assist kayo ni Miss Lori is equivalent to approve na yan. Of course, you have to undergo dun sa mga submission ng requirements muna. Ang magagawa niya is hahanapan niya kayo ng bangko kung saan kayo pwedeng i-approve for a personal loan. Yun yung nakikita ko na ginagawa niya talaga intimately. So, kung ma-disapprove kayo sa isang bangko, pwede niya kayong i-apply, tulungang i-apply sa ibang bangko. So, ganun yung commitment ni Miss Lori. So, you can call her, text her, or message her sa Messenger. Sabihin nyo na lang na pre-nomote ko siya dito sa Crisel Morales YouTube channel para i-assist niya kayo. So you may want to ask also kung saang company siya connected. She is connected with the ACCM Marketing Services located in Quezon City. So ibig sabihin, since she is connected with this company, ibig sabihin marami silang ahente. But the question is, sino ba sa kanila yung pwede niyong pagkatiwalaan? So ako, Miss Lori Inay had served me successfully for my personal loan sa East West Bank. Kaya siya lang po yung pwede kong i-promote para sa inyo or pwedeng ipakilala sa inyo. Kasi nga, nagtiwala talaga ako sa kanya at hindi nasira yung tiwalang binigay ko sa kanya. Okay, so there you go. Maraming salamat po. Natapos na naman tayo sa isang video for today. And I'm so grateful for all of you for trusting me, for dropping your comments, meaning to say na nagtitiwala kayo sa akin because you wanna get the idea from me. And that is something for me I would like to thank you of and thank you for yung trust. And dun po sa mga nag-share sa ating videos and also sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung meron po tayong mga visitors dyan na dumadaan lang, so sana makapag-subscribe din kayo. And always tap the notification bell down there so that you will always get notified tuwing may mga videos tayo na i-upload again in the future. So muli, maraming salamat sa inyong lahat and always remember, kahit ano pa yan, life is beautiful because God is so good. Bye everybody!